Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gini sa mga sea watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong Pilipinas, mayong Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man gaban sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isarmang edisyon sang pagpalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday. Today is August 1, 2025. Ini ang labing unang adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2025. Sa atong mga suwitang palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Subuman atong ginatamyaw sa isa ka mayad-ayad nga aga ang mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers na nag-upod sa aton nga pagpangalagad online. Ang balita, issue kag iban pa kag iban pa nga mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo sarang nga mapamatian kag matanaw sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo sumuman sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan mangingaw po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa atong pagpalagad, subong iyang aga, nagib sa aton nga igapatpaton mga biyan, ang nanoituhay ng mga balita. Naghinbantayan sa aton nga Radyo Pilipinas News Team. Kag sa aton nga mga national news, naglabot na mga biyan sa masobra 1.2 million ka box ang family food box ang naparagtag sang DSWD as of 6 a.m. sa mga Biyernes, Agosto 1. Sa sining numero mga biyan, masobra 246,000 ang ginpalabot sa National Capital Region. Masobra 173,000 ang naparagtag sa Ilocos Region. Masobra 7,000 ang napalabot sa Cagayan Valley. Masobra 386,000 sa Central Luzon. Masobra 175,000 sa Calabarzon. Masobra 46,000 sa Mimaropa. Masobra 73,000 sa Bicol Region. Masobra 69,000 sa Western Visayas. Masobra 39,000 sa Negros Island Region. Masobra 30,000 sa Central Visayas. Masobra 4,000 sa Eastern Visayas. Masobra 4,000 sa Zamboanga Peninsula. Masobra 7,000 sa Northern Mindanao.
sobra 600 sa Davao Region, 42 sa Soxargen, 15 sa Caraga, masobra 13,000 sa Car, kag 233 sa Bangsamoro Autonomous Region o Muslim Mindanao. Ang ining nga mga family box mga biyan ang ginpalabot sa DSWD bilang bulig sa mga pamilyang apektado sa habagat bagyong Krising, Dante kag Emong. Samtang sa iban pa nga balita, modernasyon kag padayon nga pagpanghanda sa pagka-multi-domain sa pinaagi sa paghanas sa mga kaalyado nga pungsod ang iga-duso sang bag-ong commanding general sang Philippine Army, the person of Lieutenant General Antonio Navarrete na isa ka Ilonggo. Di ang ginpabutyag ni Lieutenant General Navarrete sa iyang pagpungko kahapon. Sa iyang mensahe, ginpabutyag ni Navarrete na kinahanglan pursigihan nga malabot ang dekalidad nga hukbo upang lubos nga maprotektahan ang soberanya sang pungsod. Kalungan sini, nagsaludo man ang bagong hukbo sa ila sining anay pinuno na si retired Lieutenant General Roy Galido sa maayo sining pagpamuno. Sa dalom sang pagpamuno ni Galido, ginpangunahan sini ang pagpasanyog sa armed forces pinaagi sa joint drills kag paggamit sang kontrobersyal Typhoon medium range capability missiles ang Amerika sa ilang paghanas. Samtang ginanunsyo sa Social Security System o kung SSS nga sugod sa Setyembre 2025 o kung sa masunod na nga bulan, igalunsar sini ang 3 ka tuig pension reform program kaupod si Finance Secretary Ralph Recto. Tanan nga pensioners nakibna ang retirement disability kag survivor ang makabaton siyang tuigan nga dugang nga pension. 10% para sa retirement kag disability kag 5% para sa pagpataas sang survivor tubtub 2027. Katuyuan sini na mabuligan ang mga pensyonado sa pagtaas man sa mga balayran. Automatic ang dugang kag wala na kinahanglan nga mag-apply. Sandig sa ginpalabot nga pabat ni Finance Secretary Ralph Recto nakip sa sample computation reference mabiyana effective September 2025 ang monthly pension nga sadto 5,000 pesos makabaton sang 10% increase rason nga mangin 5,500 pesos ini. Sa September 2026 ang sadto 5,500 pesos mangin 6,050. Samtang sa Setyembre 2027, ang sadto 6,050 mangin 6,655. Sina ang pila sa mga lauman nga mga pagbago sa aton sini nga mga SSS pensioners, be it be in disability, retirement, kag survivor. Alas 9:12 na sa aga. Sa iban pa naton nga balita na
tigayon nga matikma sa Bureau of Customs ang 40.5 million pesos nga balor sa misdeclared nga vape products sa Manila International Container Port sa Hulyo 31. Suro kay CIS Chief Alvin Inciso, gindeklara nga kitchenware ang mga kargamento gikan sa China pero sang ginbuksan ang 3 ka container nagguruwa nga yara sa kapin 81,000 ka peraso sang assorted vape, paraffin wax kag iban pa nga regulated goods. Hulyo 23 pa lang siyang ginpagawa ang warrants of seizure and detention para sa mga nasambit nga kargamento. Nagalapas ang nasambit nga shipment sa Customs Modernization and Tariff Act, Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act, kag mga pagsulundan sang Department of Trade and Industry. Sa karon, naghiwat na sang case build-up ang BOC para mapasabat ang mga nasa likod sang illegal nga importasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 na sa aga. Padyan sa nagligad nga adlaw, ginanunsyo sang PBooks nga ang sadto alert level 3 nga ginapatuman sa Kanlaon ang inpapanaog na mga biyan sa alert level 2. May kaangtanan sili maging kaupod naton sili lamang madugay ang DOST PBooks Kanlaon Observatory sa Banwa Sudad sang La Carlota o para hibaloon mga biyan ang epekto sang sining pagpanubo sang alert level sang Kanlaon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 na sa aga. Sa sining oras kaupo natin sa piyak na linya, si Sir Darrell Aro, ang Science Research Analyst ng PBooks Kanlaon Observatory. Sir Darrell, good morning. Sir, good morning. Sir, we heard no sa nga nagdigad nga adlaw nga ginapapanaog na sa alert level 2 ang status sang Bulkan Kanlaon. Yes sir no, so ang PBooks sir no, nag-release kita sa Kanlaon Volcano Bulletin sa nanligad nga July 29, 2025 alas 6 imidya sang gabi sir. So may nag-lower kita sa Kanlaon Volcano status yun from alert level 3 or high level volcanic activity to alert level 2 sir, or meaning moderate level of volcanic activity. Mm-hmm. Sir Darrell, ano bala ang mga talaksan antes ipapanaog sa alert level 2 ang alert level 3? Yes sir no, so may mga gina-observe para kita nga mga monitoring parameters. Isa na dira ang pagbantay natin sa daily counts ang mga na-record natin na volcanic earthquakes. Ang isa pa na-observe pa natin sir, ang ash emission na makita natin sir, no? or pagbugas ang abo sa Kanlaon. Ang sunod sir, ang sulfur dioxide sir, no? Or ang pagbugas ang gas sa Kanlaon sir, dagang kaapat sir, no? Ang ground swelling sir, or inflation sa Kanlaon edifice sir. Sir, while we are not praying mag-further escalate pa no, ang aton sining Bulkan Kanlaon, sa karon no, sa pagnubo sang alert level sini, posible pa bala gihapon nga maglupok ang bulkan? Yes sir no, posible pa nga maglupok si Kanlaon sir no. So hindi but silingon sir nga nag-lower kita sa alert level sir no, hindi maglupok si Kanlaon sir no. So ang alert level to sir no, nakabutang diri sir na sa gihapon sa moderate level of volcanic activity si Kanlaon. So sa subong sir no, may mga na-record pa kita sa gihapon na mga volcanic earthquakes, pero hindi parehas sa nanligad nga aras sa state sa aktibidad ang eruption state si Kanlaon since June
June 3 sa una sa nag-erupt hasta sa May 13 sir no. Madamo nga mga linog na record natin. So since May 13 naman sir sa Subong, so doon nag-decrease ang numbers ng mga volcanic earthquakes na na-record natin. Muman sa sir sa sulfur dioxide sir no, na dinameasure natin adlaw, so nag-decrease man muman sir sa drought rate, pero so hindi din na naglubog sir no sa na masiling natin na hindi na din maglubog si Kanlaon. I see. Thank you for making it clear, sir. Kaya basing iban pala magkumpiyansa nga pinagusto na lang sa lagaw, padulong sa bahin sang Kanlaon despite sang ongoing threats nga posible ini nga maglupok. Sir Darren, may we know, sir, no, kadungan sang pagpapanaog sa alert level 2 sang Bulkan Kanlaon, ano ang mga pagbag-o ni sir when it comes sa mga guidelines, restrictions, or policies nga gina-impose natin? So sir, sa pag-lower natin sa alert level 2 sir, no, so nag-lower man ang reduce ang danger zone sir, no, sa Kanlaon sir. So from 6 kilometer extended radius danger zone sir, so ibalik natin sa 4 kilometer permanent danger zone in Kanlaon sir. Ang sir, no, mga pumuluyo nga aras prone sa matiktuan sa in case nga magka-pyroclastic density current sir, no, pyroclastic flow. So na-experience Manila sir, no, kung din ang lugar na prone, so in case nga maglupok liwat sir, no, dapat nga maging alert to kag kita mag-evacuate kayon sir, no, in case nga maglupok liwat si Kanlaon. Ngayon. And sir, madamo man ang excited nga makabalik din sa normal, no, ang sitwasyon dira sa bahin sang Kanlaon. Ano naman sir ang mga talaksan para magpanaog further to alert level 1 ang Bulkan Kanlaon? So sir, no, sa ginamba ko din na sir, no, may mga kinabantayan kita nga mga monitoring parameters, ang numbers ng linog sa bulkan, ang sulfur dioxide, na ginapagawa ni Kanlaon sir, no. So usual na sa alert level 0 sir, si Kanlaon, mga na-record natin mga sulfur dioxide lang sa 500 below, or kag sa when it comes naman sa volcanic earthquake sir, no, 0 to 2 lang na usually ang ating na-record. So sa ground deformation naman sir, so wala kita may makita pag-increase sa ating mga istasyon na install sir na sa palibot sa vulkan. So may mga GPS kita gina-install para mag-monitor sir sa swelling or ground deformation sir sa palibot ni Kanlaon. I see. And with that, Sir Darrell, no, kung basihan natin ang trend karon, how likely nga soon makabalik man kita sa alert level 1? So sir, ay ini madugay ni nga pag-monitor no, usually months ang pag-monitor ni sir bago kita lower sa alert level sir, no? So kita din sir ginabantayan natin 24/7, so any update sir, no, or pagsaka or pagpanaog sa gina-monitor natin na data, so i-come natin sa publicly sir, no, i-report na natin sa public. And sir, no, isa pagid sa mga pamangkot naton kag masami nga ginapamangkot sang tanan ang ining pag-alboroto sir sa iban nga bulkan like the Bulusan in Sorsogon, ang Bulkan Taal sa bahin sang Luzon, kag ang Subong man ang Bulkan Mayon. Ini bala sir may epekto sa sitwasyon man sang Bulkan Kanlaon the moment nga may maglupok o kung may mag-alboroto sa sining tatlo ka bulkan nga ato na mention, will this affects ang aton sining nga Bulkan Kanlaon? Wala ni isang epekto sir, no, kung may nalupok man sir na bulkan diri sa Pilipinas sir, no, hindi na maapektuhan si Kanlaon sir, kay kada Kanlaon sir, no, ginobra na sir nga may ara siyang iyagi dyan ang magmatic source sir, magma-source. So
kung maglupok si Mayon dito sir sa Legazpi sir, hindi na connected diri sa Qatar. The same man ni sir sa mga pagtayog sa Russia nga sang sining karon lang nagluntad sa nasabit iyang pungsod. The moment nga may mga pagtayog kita sa mga dalaguan nga lugar, ini sir, wala man ini siya direct connection iya sa kanaon. Wala sir, wala sang connection sir. Ayun. Lastly, Sir Darrell, ang imo sining mensahe sa aton sining mga tagpalamati subong iya nga aga as we continue to monitor sang sitwasyon sang bulkan kanaon. Yes sir, so tangan nga po mula sa nagatungan sa kanaon sir, no? Nagpasalamat sir sa pagkooperar sa aton LGU, naman sa aton gobyerno sir, no? Nagantos sa pag-evacuate sa pila bulan nga tingnan sa evacuation centers. So bang sir nga nag-lower kita sa alert level. So ang ganapanugyan natin nga mapumuloy sir noon magsulod sa 4 km permanent danger zone sir, no? So sika na sir, no, still active pa, posible nga maglupok liwat sir. So in case nga maglupok man sir, so bala naman nila kung ano draw nila, magkadto sa evacuation center or mag-connect sa aton barangay or sa LGU sir. Alright. Sir Darrell, sa imo sining nga oras kag impormasyon ginhatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid sir nga salamat kag padayon. Madaming mga salamat sir kag may mga Dali abot mga biyan ang latest update sa Kanlaon kidulong sa aton aton nga koneksyon sa PBOX Kanlaon Observatory sa bahin sang La Carlota City with Sir Darrell Ong or Sir Darrell Aro ang aton sining koneksyon sa aton sining PBOX La Carlota. Nasalaan ko pa nga celebrity si Sir Darrell. Apologies. Si Darrell Aro, Science Research Analyst ang DOST PBOX La Carlota. So kabay padayon gi nga mag follow mga abyan sa mga pagsulundan, mga panuwagon sa aton sining mga ahensya sa gobyerno as the government continues to monitor mga abyan sa sitwasyon sa nasambit nga bulkan. Well, it's good nga nagaamat-amat kita panaog sa alert level 1, diligan alert level 3 kita mga abyan, subong alert level 2. Mas maayong ang aton nga pagpangaman, ang aton pagpanghanda magapabilin sa gihapon as to its peak mga biyan. Tika angay sang nagligad nga tuig, hinkibot malang kita mga biyan sang bulkan Kanlaon. So may tendency sa gihapon nga liwat nga magalupok ini. Pero balupok o kung sa hindi, importante yun nga nakapreparar kita. And we appreciate the efforts of the provincial government of Negros Occidental, the local government units of Negros Occidental, ang LGU sang La Castillana, LGU sang La Carlota, LGU sang Bago, na masaming naapektuhan sa tiyon nga mag-escalate ang sitwasyon sa bulkan Kanlaon. Wait, mga biyan subong nga bulan sa Agosto aton nga ginasaulog ang aton nga buwan ng wika. We are done with Nutrition Month. Wikang pambansa naman ang highlight sa karon iyang bulan. So magandang umaga po sa inyong lahat. Naway pagyamanin pa natin lalo ang ating wikang Filipino. For sure mga biyan, subong mga binulan, pasako naman ang aton ng mga estudyante, ng mga bulutuan sa nunay tuhay ng mga aktibidad may kang tanan sa pagsilbrar sa buwan ng wika. Iluman ko sa high school ako, no? May mga sabayang pagbigkas, may ara pa sang pagtatanghal, may
mga folk dance, at pagbigas ng pula. Munang mga common nga mga competitions before. I don't know lang subong kung ano pa mga kompetisyon nga ginapreparar sa mga butuan. We all know naman ang mga advanced na karon ang mga manunudlo at the same time mga estudyante. Pabisan sa TikTok kung kaisa, no? Bayara na sa mga competitions nga gina-launch para mas ma-engage ang mga estudyante. Samtang sa iban pa natin nga balita mga biyan, hinhingagla na ang mga committee chairman sa 20th Congress sa Senado. Pag-auyatan ni Senador Rodante Marcoleta ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Samtang Committee on Accounts ang pag-auyatan ni Senador Alan Peter Cayetano. Si Senator Francis Kiko Pangilinan ang magapamuno sa Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Si Senator Bam Aquino nagpadulong kahapon sa siyudad sa Iloilo ang maging chairperson sa Committee on Basic Education. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ang maging pinuno sa Committee on Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation. Si Senator Robin Hood Padilla ang tagpamuno sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, subong man sa Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Siya man ang gintuganan mga abyan sa Committee on Public Information and Mass Media. Samtang sa ibang pagit nga mga committee chairmanship o nagkadto sa kay Senator Amy Marcos ang Committee on Cooperatives. Kay Senator Lauren Ligarda ang Committee on Arts and Culture. Kay Senator Juan Miguel Mix Subiri ang Committee on Economic Affairs. Nagkadto naman sa kay Senator Panfilo Lacson ang Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ang Committee on Energy nagkadto kay Senator Pia Cayetano. Samtang nagkadto kay Senator Camille Villar ang Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Ang Committee on Finance ang pagapangunahan ni Senator Sherwin Gatchalian. Si Senator Amy Marcos ang Committee on Foreign Relations. Ang Committee on Games and Amusement magakadto kay Senator Erwin Tulfo. Kay Senator Mark Villar ang Committee on Government, Corporations and Public Enterprises. Committee on Health and Demography ang pagapungkuan ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Si Senator Alan Peter Cayetano ang magapamuno naman sa Committee on Higher Technical and Vocational Education, pati na ang Committee on Justice and Human Rights. Pagapungkuan man ni Senator Amy Marcos ang Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Si Senator Joseph Victor o JB Ejercito ang magapamuno sa Committee on Local Government. Si Senator Raffy Tulfo ang magapamuno sa Committee on Migrant Workers. Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation ang pagapamunuan ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang magakadto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pag-auyatan man ni Senator Raffy Tulfo ang Committee on Public Services. Pati na ang ang Committee on Public Works mga biyan ang pangunahan naman ni Senator Mark Villar. Si Senator Joel Villanueva ang magapamuno sa Committee on Rules. Si Senator Alan Peter Cayetano ang magapamuno sa Committee on Science and Technology. Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang nagkadto kay Senator Erwin Tulfo. Ang Committee on Sports kay Senator Christopher Lawrence Bongo. Samtang ang Committee on Sustainable Development Goals and Innovation and Futures Thinking kay Senator Pia Cayetano.
Ang Committee on Tourism kay Senator Joseph Victor or JB Ejercito. Kay Senator Marcoleta nagtupa ang Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Samtang ang Committee on Ways and Means kay Senator Pia Cayetano. Ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality liwat nga nagkadto kay Senator Risa Hontiveros. Kag ang Committee on Youth nagkadto kay Senator Christopher Lawrence Bongo. So ina mga abyan ang mga linyada sa mga committee chairmanship sa dalam sa 20th Congress sang Senado. And we hope under their leadership, regardless of their committee, mga abyan, o mapungguan nila sang husto kag hatag nila sang lubos ang ila sining nga ikasarang para baguhon ang ituhay nga mga issue kag mga problema nga ginaatubang sang aton nanuhay-tuhay nga sektor. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:34 na sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, magakuha kita sang report sa aton sining nga kopdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanundong. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying "mano po," then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Hindi pagpaligsahan ka na naman ba sa social media kung sino ang tama? Para ang punto mo ay balanse palagi, kailangan mo lang maging mapanuri, magbase lamang sa beripikadong impormasyon at reputable sources. Iwasan na natin makipagtago. Basta, sa totoo lang tayo.
Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay, kubo, kahit munti. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:41 na sa aga. Sige, pero kapamati mo sa pagparagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Mabiyang nagsugod na ang Department of Agriculture Western Visayas kung DAWV sa pagparagtag sa mga libre nga binhi para sa mga manguma sa kapis kapektado sa habagat na ginpabaskog pa sa bagyong Krising. Una nga nagparabot sa 50 ka bags ng certified inbred seeds ang nasambit nga hensya sa Panay Kapis bilang inisyal nga bulig sa apektado nga manguma sa nasambit nga banwa. Sa datos ng DA Western Visayas, naglabot mabriyan sa masobra 200 hektarya sang talamnan kag 158 ka manguma sa Panay Kapis ang naapektuhan sa maraming pag-ulan nga dalasang habagat. Magluwas sa banwa sang Panay, apektado man sang habagat ang tapas Dumaraw President Rojas kag Cuartero sa probinsya sang Capiz. Ginpasalig man sa ahensya nga pagkapadayon ng ila pag-alalay sa mga mangunguma nga makabangon sa halit nga dalasang kalamidad. Samtang speaking of agriculture,
Nagtipon sa Bacolod City, Negros Occidental ang linibo ka agriculturist, policymaker kag advocate alin sa naituhay nga lugar sa pusod para sa 12th National Congress kag 2025 Philippine Agriculturist Summit. Katuyan sa limagadlaw nga aktibidad na maistoryahan ang naituhay nga panalawsaw, stratehiya kag inobasyon tuhoy sa agrikultura. Sa iya mensahe, ginhatagan punto ni Governor Eugenio Jose Lacson ang dako nga papel sang sektor sang agrikultura sa pagtukod sang mapag-on nga food value chain kag sa pagguso sang kauswagan sa kumahana. Dugang panilakson sa biyak sang pamahog na dala sang climate change, magapadayon ang pagbulig sang gobyerno sa mga mangumang nga mangin produktibo kag climate resilient. Nagitmal sa mga diskusyon sa National Congress ang Republic Act 12215, isa kalaying nagapamaskog sang papel kag professional practice sa mga registered agriculturists sa Pilipinas. Samtang sa iban pang balita, ginbisita ni Israeli Consul Moti Cohen ang puluyan ni Leia Mosquera, ang migrante OFW nga napatay sa missile attack sa pungsod Israel para personal nga ipanabuot ang iya pagpakig-unong sa pamilya Mosquera. Siya pagbisita sa lugar sa pamilya Mosquera sa San Enrique, ginpasiguro ni Consul Cohen nga magahatag ang gobyerno sa Israel sang financial kag humanitarian assistance sa pamilya Mosquera. Antes sini, nagpakikita ang konsul kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag nagtambong sa pag-turnover sa balor 190,000 pesos nga ginpreparar nga bulig pinansyal sa gobyerno probinsyal sa pamilya Mosquera. Biyan, maduduman nga ang bangkay ni Mosquera ang nag-abot sa Ilapuluyan sa San Enrique, Negros Occidental sa nagligad nga Huwebes, Hulyo 24. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:45 na sa aga sa sining oras, magakuha kita sang live report gikan sa aton news team. Voters registration mga biyahan nagsugod na. Kuha natin ang detalye sa balita sa report sa ating election beat reporter Janelle Baclay. Jen, good morning! Good morning, Jeff. Alasod sa subong nga aga na umpisa na ang voters registration sa Commission on Election Iloilo City. No? Dari sa may bahay sa Facebook Hall. Partikular, dari sa may second floor, ininahamtan ang voters registration na ginapatigayon sa Comelec in preparation sa aton siniya December 1 barangay sa Guniang Kabataan na elections. Ang aton nga voters registration sa aton siniya pagkatigang onti Mr. Jonathan Saino subungad na magkasugod ini pagkatakop until August 10. So sa aton sila mga paturan na mga 15 anyos kag mga 18 anyos sila ni ang priority sa pagpanulong no sa aton sining mga registration area sa pagparehistro. Ang filing sa applications sa COP sini ang ginakater diri sa Comelec amo ang pag-apply sa new registrations, change of name and status, correction of entries sa ilang sining mga registration records. Halimbawa may mga ipa-inis ka no apelyido mo kasal ka, naglain di mo sining apelyido, pwede mo na di pa-process ang may-ari man sa mga pag-update sa records sa ato ng mga PWD, senior citizen, transfer of registration records, reinstatement of name in the list of voters. Sa subong ang sitwasyon diri maturo taway pa sa bahin sa festive walk mall, hindi pa tama ang utok liguwa gani nga tama. Nagmabugnaw ang sitwasyon diri sa may area sa festive walk mall. So sa aton mga kauturan sa syudad sa Iloilo, ang pumuluyo naton nga gusto magparehistro amat-amat nga mo kadto diri sa may area samtang hindi pa mo sina kagutok. So pag-abot mo diri may ini sa mga steps check na sundo na aton sini nga mga registrants kay may mga naga-guide man sa imo. Pag may mag-check sa imo sini nga IDs,
bago ikaw mag-proceed sa aton sining voter certification. Kag may araman sa separate diri nga pila para sa aton mga motoran nga senior citizens kag mga PWD. So hindi gis na mabudlayan sa parehistro subong nga inadlaw. So until August 10 ang aton sining voters registration, hindi na kamo magulat so sa aton sining COMELEC nga sa August 10 pa kamo sang 5 PM mapila para nga mag-parehistro. Kaya di pa naman natin kung ano ang sitwasyon sa diyon sa katapusan ng adlaw sa filing Jake. May mga litrato kita na nag-send no sa aton siniyang Facebook page sa sitwasyon diri sa may Facebook Mall, Jake. Diyan, klaruhon ta lang, wala sa ginapanugutan nga transfer of registration sa karon iyang registration period. Sa subong do wala siguro, wala sang transfer kay do na muno nakagina sa ato ni Mr. Jonathan. Kung matangitan ato ni siya. Mamangkot kita kay Sir Joe lang. Sir Joe, may allowed ang transfer na kung subong? Wala na. Luwas lang sa from post to local. Siningon ko na ito ka sa abroad, no? Nga may record ka. And then, mapuli ka na rin for voting ko, hindi siya. No? Nga ma-process na ito ng iyang record. Si Bambot, siningon sina sa post to local, may harap pala na record na nga daan. Ang butante na hindi siya magbuwa sa or nagkanto sa abroad. Pwede yan na ma-process, no? May record sa ubot, vice versa, or reactivation. Pero wala kita kakita sa transfer nga within the Philippines. So si Sir Jonathan Saino sa Commission ng Election. So may mga kita dari may mga senior citizens na prefer sa mga senior citizens iban nga may process check na tisampang taway babla. Kadto na sila sa may lugar akon magproseso check. Diyan, klaruhon ka lang isa pagid, no? While we understand that satellite registration for those nga magapadulong sa opisina sa City COMELEC diri sa downtown area, sa gihapon mahimo sila makaparehistro dyan o kinahanglan gid nila magpadulong sa mga area ng satellite registration. Ang hambal sang COMELEC diri na lang sila process sa festival hall kay ang tanan ng mga tinawo sang COMELEC daw kalabanan majority ari diri. So kung dito ka base ko nga yawan ka to o gamay na to makakita si mo so dari at least ari ding desk nila sa pamangkot ka pwede man ikaw dari maka-process asang mga regular transaction na ginihimo sa opisina sang aton sininga City COMELEC. Kung hindi kita magsala Jake, buwas masaylo ini sila sa Robinsons main city proper. May schedule sa SM City Iloilo, may harapan sa Robinsons Haro. So hindi din sila nga it will last diri nga sa sinila ning adlaw sa mga kauturan naton pwede sila maka-check sa pages sa aton sining COMELEC Iloilo City kay gina-post na nila kung diin ang ila sining schedule pero gina-prefer nila kalabanan sa mga mall ang aton sining registration sa wala ta kabalo kung sa second week sang August kundi nang ila sining mga stasyon base ko may mga sila sa mga gyms o barangay to follow ina ng mga schedule Sandig din sa aton nga ginatamdan dyan, no, nga infographics ang COMELEC Iloilo City until tomorrow dira sa Festival Mall, samtang sa Robinson Saro sa August 3 tugtog August 4, sa SM City Iloilo sa August 5 tugtog August 6, kag sa August 7 to 10 magasaylo ni dyan sa Robinson's Place Iloilo diri sa downtown area. So abo na ang bantayan gid nila no sa aton sini nga mga kauturan manami nga venue ang mall kay balan mo magluwas nga malapad ang area hindi mainit pabor sa aton sini mga kauturan especially kung may mga senior citizens ka na or PWD no amo na ang mga advantages hindi kita magsala may ara kita bisa kita sa syudad nga naguna sang implement sa mall voting. So ang mall registration niya, voters registration prior sa mall voting pa ginpatigayon na tikat. Na pila na katuig na practice ini sa aton ni
Tomelec in partnership sa mga dalagko nga mall sa Iloilo City kay open man sila ya to accommodate sa mga kasubok sining mga services just like voters registration na check. Ayun. Jan, madamog yung salamat sa imo nga balita. Toto kita diri sa sining nagapadayon nga voters registration kag ang tugang pa nga mga update kung pila ang mga target nga voters no nga maka-parehistro sa bukat na o bantayan sa ibang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Gikan na ginamang diri sa Festival Hall General Baclay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dahil abot mabiyan latest updates sa nagaparang karong voters registration sa bayan sa Facebook Mall. Gidulong sa aton election beat reporter Janelle Baclay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:53 sa aga. Kag sa atong public service announcement mga biyan ang Department of Social Welfare and Development and DSWD mga biyan, Cordillera Administrative Region number 40 North Red Baguio City ang nagapangita sa mga mata sa isa ka bata nga yara si dalom sa temporaryo nga kustudiya sa Reception and Study Center for Children o kon RSCC nga amo si Princess Andal 5-year and 7-month-old female ginadmit sa RSCC DSWD car sa Enero 20, 2025 matapos nga gin-refer sa City Social Welfare and Development Office Alaminos City para sa temporaryo nga para silungan ka protective custody. Ang ilo isang bata amo si Almo Haira Sila Andala ng iya uliging address yara sa Kaliwag, Pinagbuhatan, Pasig City, Metro Manila. Ang magikanan, kag kung mahimata mahimo makikangot kay Miss Jerry Lynn RTN, Center Head sang RSCC, DSWD car sa cellular number 0999-670-467. Again, 0999-670-4647 o kung sa social worker nga si Charan May Milian na may serial number 0915-026-1846. Again, 0915-026-1846. Ang kapasalawan sa paghimo sini magapilit sa DSWD nga patigayonon ang administratibong nga deklarasyon sang bata nga legal nga magamit para sa adoption. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:55 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag amoy adto ang mabalita kag mga isyu nga ato natipon sa mga adlaw sang Biyernes, Agosto 1, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalagad, JP Hermas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.